noon, pero nag-member agad ako dahil inihahanda ko nga yung Fairmax dahil sa narinig kong testimony sa office, napakaganda at nakakatulong itong Fairmax na ito. Hindi lang sa pagpapaganda, ang nakapukaw sa aking mindset, sa aking isipan ay nakakatulong sa kalusugan. So, kaya hindi pa man nauwi Mr. ko galing Saudi ay nakapag-member na po ako, naka-ready na. So hindi ko man sa hinahangad na magkasakit o magkaroon nga ng ganong sitwasyon, meron na agad akong naka-ready. So to make it this story short, nagbakasyon nga for good ng husband ko last 2023 October. Nawala. Yan po siya. Eksakto pong 1 month, November 15, bigla siyang na-stroke, hindi namin alam. Kasi sanay po siyang maligo ng tuwing hapon. Nung palang bago kami mag-asawa, ganun talaga yung kanyang habit, maligo ng hapon. So yung CR namin ay nasa taas. Yun ang favorite niyang gamitin. Yung anak kong naman galing ng Australia, maliligo din. So nag-aabang siya sa tatay niya, sa father niya, bakit ang tagal-tagal daw lumabas ng CR? Kanina pa. So ang ginawa niya, hindi naman nakalak yung CR, bigla niyang binuksan yung pinto. So nakita na lang yung papa niya nakahandusay at nangingitim na, wala nang, parang umuungol na lang siya. So bigla akong tinawag ng anak ko. At yun nga yung nakita ko talagang totally. Kasi sabi nga pag umihi na, nakalawit na yung medyo iba na yung kalagayan. So sabay, kalma lang po ako noon pero umiiyak na ako talaga. Fairmax agad yung naisip ko kasi meron naman na kami nakaredy na Fairmax. May karamdaman din ako noon, Fairmax lang din yung ginagamit ko. Bigla akong lumakas, binuhat namin yung mister ko, malapit sa bed. Ganong kalakas na bigla na naming binuhat. So wala na talaga totally kasi noon pa, pag umihi na daw, 100% o 50-50 ang chance kung mabubuhay pa. Pero positive ako at yung prayer ko na yung Fairmax na yun ay makakatulong. Kaya pahid kami lahat sa lahat ng mga pulses na sinabi ng mga coaches ko. Sila Ma'am Glenda, si Sir Ramon. Tapos tinawagan pa niya ako na maglagay doon sa sentido. Doon talaga na puruhan yung nilagay ko sa sentido niya. Halos maligo na siya ng cream sa ulo niya kasi alam ko ang ganong stroke ay yung ugat sa ulo yung affected. So hindi siya nagsasalita, umuungo lang siya. Kaso nung habang nagpapahid kami, ang dami namin nagpapahid na. Anak ko, ako, saka yung kaibigan namin. Lahat na ng pulses, kahit hindi pulses talaga nilalagay namin. Pero more on, sa head talaga ako kasi nakafocus ako dun sa kanyang sa kanyang ugat sa ulo. Kasi ganun nga yung stroke, ugat sa ulo yung mostly affected. After a minute, umano na siya. Nag-response na siya. Nagsalita ako ng banggitin yung pangalan ng anak ko na Iris. So dulo lang ng words yung nabanggit niya. Sabi niya, Riz. Pag sabi niyang Riz na yung pinababa ko na siya sa anak ko, pinadala ko na dinala na namin emergency sa pinakamalapit na hospital. Pero habang papunta kami ng hospital, di pa rin po tumitigil yung paglalagay ko ng Fairmax. Lagay kami ng lagay every seconds. Tulad ng sinasabi ni Ma'am Glenda, wag tigilan. Lagay kami ng Fairmax. Hanggang sa gano'n, nalapat na lahat ng kaukulang lunas ng doktor, ng hospital. Ganun pa rin siya, totally walang changes. Pero sige pa rin kami lagay ng lagay. To make it story short, 15 days po siyang comatose. Yung mata niya, nakalabas na yun sa ospital. Tulog po siya, tulog. Sabi ng mga doktor, pangit daw yung bakit tulog ng tulog yung pasyente. Paano, di naman talaga siya nagising. Nakatulog talaga siya. Yun ang observation namin for 15 days sa hospital.
nakapikit lang siya. Walang response. Parang totally dead. Ayan lang siya, oh, yung milk niya sa ilong ang umaano sa kanya. Pero araw-araw, every seconds, naglalagay kami ng Fermax sa ulo. And then yung pinaka ano niya, 3 CT scan ang ginawa sa niya. Alam niyo, in God grace, sa 3 CT scan niya, walang ano na negative. Maayos yung result ng CT scan niya. Tapos mayroong doktor doon na sa una pa lang, nagalit na sa akin at ayaw ko daw pa-operahan. Yung agad ng ano ng doktor, operahan daw yung husband ko dahil may naputok ng ugat. Hindi ako pumayag. Maraming 2 doktor sa Manila ang hiningan ko ng ano ng second opinion. Hindi rin sila pumapayag. Kung ano daw yung gusto ng pasyente saka ng family. So, ayun, hanggang matapos kami dun sa hospital, lagi nakasimangot yung 2 na yun, hindi naman pala totoong doktor. Para pagpapraktisan lang yung husband ko. Buti na lang, hindi talaga ako pumayag. So, awa naman ng Diyos, alam kong nabuhay naman yung mister ko kahit comatose, lagay pa rin kami ng lagay ng Fermax. So, nainip ako in 15 days, walang nangyayari, hindi siya nagigising. Kaya nag-decide ako na magpa-final ano na at kami lalabas na. So December 1 exactly, 2023, December 1, at 2024 December 1, lumabas kami ng hospital. Tulog pa rin siya kahit balya-balya mo, wala siyang nararamdaman kahit itapon-tapon mo siya sa sasakyan. Wala siyang nararamdaman. So inihiga namin siya sa ibaba kasi mahirap siyang iakyat. Kasi nga parang totally dead pa siya. No response. So ang ginawa ko kasi wala ngang boses, pinaganuhan ko na talaga na yung Fermax na yun ay organic, pwedeng makain o pwedeng ayon sa seminar. Inano ko siya, inano ko yung face ng husband ko, inopen ko yung mouth niya. In 5 days, kalalagay ko sa kanya, nag-open yung mata niya na ganyan na siya. Tapos nagsasalita na. Diyos ko, kikilabutan ka talaga. Ang daldal niya in 5 days time, kalalagay ko sa ngalangala. Direct sa ngalangala ng cream. Kamay yung ginagamit ko. Nagsalita po ang husband ko. Grabe, grabe yung miracle ng Fermax. Hanggang ngayon kinikilabutan ako pag na-imagine ko po yung ginawa ng Fermax sa husband ko. Dahil 15 days, ang reseta lang naman ay puro pang high blood, yung Valsartan, atorvastatin, pang high blood lang talaga. Wala yung pampagising. So kung wala po talaga yung Fermax, siguro hindi natin alam, baka nag-pass away na rin yung husband ko. Hindi nagsalita o hindi man lang nagmulat. So sa awa ng Diyos po, favorite na niya ngayon ang Fermax. Lagi ng Fermax yung hanap niya. At ang taba-taba niya ngayon, katulad nga ng sabi ko, hindi na po siya inoperahan dahil wala naman pong ano na advice ng doktor na operahan siya. Ibang doktor na yung tumingin sa kanya. Hindi na po siya naoperahan. At ayun, in 5 days time, nakapagsalita na po siya. December 5, December 1 siya lumabas, December 5, nag-start na po siyang magsalita. At ang dal-dal-dal-dal na. Kakanta-kanta. Kahit medyo ngamhol siya magsalita. Pero ngayon, totally clear na po yung pagsasalita niya. At nakakatuwa, nakakababa na po siya sa aming hagdan, sa spiral, ups and down, para manood ng TV. So, ganun po. Kahit medyo ano pa yung kanyang left hand sa yung paa niya. So, at least, nabigyan po ng pangalawang buhay ang husband ko na hindi na siya naoperahan sa tulong ng Fermax. Salamat sa Diyos. Salamat sa RF True World. Salamat kay Ma'am Glenda na siyang unang nag-introduce nito sa akin. At isingit ko lang po yung experience ko last September. Ganon din po yung nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng mahirap ng paghinga. So kahit nasa hospital po ako sa lung center, nahihirapan yung mga doktor. Napaka-unusual daw ng sakit ko, hindi nila makita. Ganon na naman po yung advice ng doktor. Uoperahan daw ako sa lungs. Hindi nila malaman, hindi nila ma-explain sa akin. Ba't ako uoperahan sa lungs? Titingnan daw, titingnan. So 2 beses po sinilip ng camera yung lungs ko, wala silang makita. So bawat
sumpungin po ako. Permax lang nilalagay sa akin ng anak ko, ng bantay ko, sa likod, sa dibdib. Ayun, nahihil, nawawala po yung pain ng dibdib at likod ko. Nakakahinga ako, nakaka-survive ako. So, at ang result din po ng ng doktor, wala na, hindi na ako operahan. Magpalakas lang ako at palakasin ko lang yung lungs ko. So, ganun pa rin po. Pharmax pa rin yung ang nakatulong sa akin. At yan lang po yung aking napakagandang experience na dugtungan yung buhay namin mag-asawa nang dahil sa Pharmax, nang dahil sa dasal, at sa mga nagga-guide din po sa amin. Ito lang po at Happy New Year! Ako po si Mrs. Bing Tolentino. Salamat po. Ayan. Talagang ano, ang laki talaga. Alam mo, Coach Bing, noon nung nag-uusap tayo nun eh. Tapos may narinig akong sumigaw. Sabi ko, sino sumisigaw? Sinabi mo Ah, yung asawa mo sumisigaw, tinatawag si Nicole. So, talaga, mm-mm. dahil ang alam ko nga hindi siya nakakapagsalita eh. Pero yung Oo. tinatawag na yung anak mo, sabi ko, ang galing naman. Tapos sinabi mo, kumakanta na, mahilig magkaraoke. Oo, oo. Tapos yung sinabi mo na parang mas naging sharp yung memory niya dahil Yes. yung mga kahit Mm-mm. nung matagal ng panahon na ikukwento pa niya sa'yo. Na ikwento pa niya. Mm-mm. Oo, So, ganun ang yung favorite nagawa niya ni Max. talaga yung Pharmax niya yun. Oo. Favorite na niya. Oo, talagang ano, no, ang laki ng, Dapat talaga lagi may Pharmax. oo, Oo. talagang maasahan siya pagdating sa Salamat. emergency. Hindi talaga tayo pwedeng umasa lang sa doktor, no? Kailangan meron tayong alam na pwede Mm-mm. nating man lang i-apply. Di ba? Mm. Yes, ma'am. For emergency, oo. Life-saving po talaga siya, no, ma'am? Ang dami ng Oo. testimony Mm-mm. ganun. Ito si ma'am, Oo. talaga nakita ko din po nung nag-alala din po ako sa kanya kasi yung health niya kako sabi ko parang humihina ng mga nakaraang months. Tapos nagulat po ako kasama natin siya doon sa sa Tarlac. Sabi ko, wow, God grace. Makakapag Oo. makapaglingkod po si Ma'am Bing doon sa mga AITA, Oo. nakatulong na kasama po natin siya nagbigay ng Oo. mga tulong doon. 'Di ba po? May purpose po Oo. talaga si God. Bakit po dinudugtungan pa yung mga life natin? At isa po ang kasangkapan dyan si Fermax, ang RF3, mga Mm-mm. product po nito. Oo. Nakakatuwa po. At ngayon po, active yan si Ma'am Bing sa pagnenegosyo. 'Di ba, Oo. ma'am? Mm-mm. Grabe. Ah, Talaga lang. bali po malapit na naman po mamatay yung ating balik lang po ulit tayo sa natin. Pwede ko na po itong i-off para dire-diretso po tayo. Sabay-sabay lang din po tayo makapag-login. And stop Okay. na po yung record natin. Record ka na lang po ulit, ma'am. Sige, Tatawagin ko po okay. mamaya si Mama Richel Roldan. Okay. Mag-testemo din daw po siya po. Sige po,